niya, patay na ang aking araw. Wala siyang kikitain ngayong araw na ito. So yung hindi po dapat maging kapalaran ng ating bayan na milyon-milyon mga Pilipino isang kahig isang tuga. Noong 1960s, pumapangalawa tayo sa Hapon. Noong 1970s, nilampasan tayo ng South Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore. Ngayon po, nilalampasan na tayo ng Vietnam. At ang ating karibal ngayon, Bangladesh, Sri Lanka. Yan po ang mga bansa na nakikipagkarera sa atin. Kung hindi po natin babaguhin ang lingkunan na ito, ang ekonomiya na ito, walang mangyayari. Naiaambag niya sa tinig natin ngayong hapon dito sa Plaza Miranda. Wala na pong ulan, kaya pwede na tayong bumalik dito sa gitna. Ang pamagat po ng aking maikling tula, may isang takim sa kapangyarihan. May isang babaeng takim at lasing sa kapangyarihan. Siya ay nagpapanggap na pangulo nitong ating bayan. Postura sa pamumunoy, siya lamang ang may alam, kaya't ang taong bayan ay nagwawala, nais siyang palitan. Gloria Macapagal ang kanyang pangalan. May nunal sa kaliwang pisngi, tanda ng kanyang kayabangan. Siyang pinulong walang utang na loob sa ating mamamayan. 2001 ang minsan nating inuluklok, abay, nasarapan. 2002 nang magdeklarang hindi na siya maghahangad, na tumakbong muli dahil alam niyang siya ay pabigat. 2003 nang biglang magbago ang isip at bawing sukat, nagdeklarang tumakbo, doon na nagsimula ang lahat. 2004 ng kanyang planuhin na sa pwesto'y manatili, kinuntsaba ang mga galabay at boto'y pinagbibili. Pundo ng maraming ahensya ay kanyang sinakote, kaya't bilyong piso ng mga lipores ay naipamahagi. Sa pagnanasa ng kanyang pamilya na tayo'y pagharian, lahat ng mga kalyado'y sinuhulan at binusalan. Huwag lang makapagbunyag ng mga lihim at katotohanan na tiyak maglalansad sa madla ng maraming katiwalian. Unang kinutsaba, itong ngayon nawawalang si Garce. Ngunit nabuking natin sa inilabas na tape ni Bunyi. May nag-uusap doon na isang babae at isang lalaki. Boses pala ni Ma'am yun na nagsabing, "Hello, Garce." Ngayon muli na namang pumupostura itong si Gloria na animoy munting leon na nais manlaba ng mga tupa sa mga sumasang-ayon at mga tumutulig sa bantay emergency power na martial law ang mukha. Hayan at inilabas na ang Executive Order 464 ngayon. Ipinagbabawal na ang pagtistigo ng kanyang mga kampon. Sa mga meron pang calibrated preemptive response na nila'y di kahon na bumubuwag sa mga rally at mapayapang pagtitipon. Patuloy siyang nangungunyapit na bahagang buntot. Mapanatili lamang sa poder, gagawin kahit baluktot. Di naalintana ang bayay, naghihirap, naghihikahos, pati mga titinong institusyon, kanya na ngang ginawang bulok. Sa ganitong kalagayan, napi ang taong bayan, walang natitirang dapat gawin kung di ang lumaban. Kailangang ipagtanggol natin ang ating mga karapatan at ipakipaglaban natin ang pangkalatang kagalingan. Karapatan nating magkaroon ng matinong pamunuan,
kaya't di natin hahayaang siya'y magtagal sa Malacanang. Kung kailangan ang inang kiniyang palasyo'y atin ang palibutan, mainam ngang gawin upang matinag sila't mag-al sa balutan. Mabuhay ang tampay ng Pilipino! Mabuhay ka kasama, isang makata, makabayan, at tunay na kapakipakinabang. Nahawa yata ako ng kaunti doon. Handa ko sa ipon-ipon, kaya po nakikiusap ako, maganda po tayo natin para dapat na tayo umaman tayo. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.